Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Isang magandang umaga sa ating pong lahat. Ngayon po ay May 4, 2025. Ganap na pong alas 8:59 ng umaga dito sa atin sa buong Pilipinas. So magandang umaga po sa lahat po ng mga makakapanood, manonood at makikinig dito po sa ating gagawing Facebook Live. Araw po ngayon ng linggo, dito sa atin sa Pilipinas. So magandang umaga po sa lahat ng aabuti ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Magandang umaga po sa lahat ng mga viewers, doon sa lahat ng ating mga kaibigan sa Facebook, magandang umaga. Sa lahat din po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, saan man dako sa mundong ito, isang magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga, Sister Ging Mahar. Yan. So, ang ating pupaksa sa umaga pong ito ay mga ilang tanong ang ating pong sasagutin base doon sa banal na kasulatan. Hinggil po dyan sa salitang libingan, yung tinatawag na grades. Kasi meron mga sitas na parang ang pagkabuhay na maguli ay pag-ahon doon sa libingan. So, base doon sa kasulatan, tingnan po natin. Magandang umaga, Sister Lorraine Paulan Fernandez, Brad Carlo Roll, Sister Chris de la Cruzquin, Sister Shirley Herberisa, Brad Sam Rotoni, and magandang umaga po sa inyong lahat. So, umpisa natin dito sa meron lamang tayong 24 minutos. Mga ilang tanong na sasagutin ng banal na kasulatan. Paano yung mga nababasa natin sa mga kasulatan na nagsasabi tungkol sa pagliligtas sa ating ni Abay Yahweh mula sa kamatayan? Ano ba yung sagot? Ang sagot ay karaniwang hindi nagsasalita tungkol sa hinaharap na pisikal na kamatayan, ngunit isang kasalukuyang espiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ito yung tinatawag na espiritual na kamatayan. Yung kasing pagkahiwalay kay Abay Yahweh ay espiritual na kamatayan. Ayan. Doon sa isang sitas, doon sa awit 56:3, meron nakalagay dyan. Tingnan muna natin doon sa English. Ang sabi dyan, "For thou hast delivered my soul from death, will not thou deliver my feet from failing, that I may walk before Yahweh in the light of the living." So, pansinin natin na yung sinasabi dyan ay past tense. Kasi ang nakalagay dyan ay hast delivered my soul from death. So, past tense. Hindi future tense. Shall deliver my soul from death. He is no longer spiritually dead as further evidence, notice this passage, ask Yahweh to keep his feet from failing so he could walk before him. So, pinapapansin natin dito yung pagsasalita sa nakaraang panahunan o yung tinatawag na past tense. Iniligtas mo ang aking kaluluwa mula sa kamatayan.
Hindi ito future tense. Ang magliligtas sa aking kaluluwa mula sa kamatayan. So, hindi na siya patay sa espiritual. Bilang karagdagang katibayan, pansinin ng talatang ito na humihiling kay Abay Hawa na iwasan ang kanyang pakiramdam mula sa pagkahulog upang makalakad siya sa harapan niya, nakatulad ng paghiling kay Abay Hawa na ilayo siya sa pagkakasala. Hindi na kailangang itanong sa Diyos kung siya ay nasa bingit ng kamatayan. O, ayan. Sino po ang nandito sa ating kwan? Brad Noli Tungkua, Brad Emiliano Umali, Joel Suela, Melchor Pasis, ayan, Juliet Umali. So, maliwanag ko na yung sinasabi diyan, sapagkat iyong iniligtas ang aking kaluluwa sa kamatayan. Past tense. No, hindi future. Yeah. Doon sa awit 86:13, sapagkat, ang sabi niya, sapagkat dakila ang iyong kagandahang loob sa akin at iyong iniligtas ang aking kaluluwa mula sa pinakamababang Sheol. So, pansinin natin na nagsasalita din doon sa nakaraang panahunan o past tense, yung salitang naghatid, hindi sa hinaharap na panahunan, ay maghatid, sa madaling salita, hindi na siya patay sa espiritual. Di ba? O, isa pa, Makaawit 31:5. Sa iyong kamay ay ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Tinubos mo ako, o Panginoong Diyos, ng katotohanan. Karamihan sa mga tao, kapag pinag-uusapan ang paggawa ng isang espiritu, ay nagsasalita ng isang tao na maaaring patay na o namamatay. Gayunpaman, ang talatang ito ay hindi binibigkas habang nasa bingit ng kamatayan. Ipinagkatiwala ng mga awit ang kanyang buong katawan, kaluluwa at espiritu at pag-iisip kay Abay Hawa. Bakit? Upang mamuhay siyang makadiyos habang nasa laman. Di ba? Kaya nga sabi nga niya, sinasabi niya, ayan na sabi niya, ipinagkakatiwala ni David ang kanyang buong katawan, kaluluwa, espiritu at pag-iisip kay Abay Hawa upang mamuhay siya ng makadiyos habang nasa laman. Maliwanag ko yan, mga kapatid. Kung ano nakita ng salmista bilang pangalaga ni Abay Hawa sa kasalukuyang panganib, ipinagpapakahulugan ng ilan bilang muling nabuhay mula sa pisikal na kamatayan. Ang alam ng salmista ay ang sukdulang pag-aalaga at kapangyarihan ni Abay Hawa na magdala ng espiritual na buhay mula sa espiritual na kamatayan. Ang ilan ay nagpapakahulugan na pisikal na buhay mula sa pisikal na kamatayan. So, ang daming lumabas na mga aral ng mga relihiyon, kabaligtaran sa sinasabi ng kasulatan. Ayan, basa uli ko ha. Ayan, Brother Delio Nava, LC Umali Masong, Sister Elizabeth Den, Sister Lori Calderon. Ayan. Ngayon, so nandun na tayo sa unang tanong. Doon sa ikalawang tanong, paano kapag binabanggit ng kasulatan ang tungkol sa pagkabuhay na maguli sa atin mula sa ating mga libingan? Ayan. Ito yung isang magandang tanong. Kasi libingan ang pinag-uusapan eh. So sagot. Muli ito ay tumutukoy sa espiritual na kamatayan. Ano ang basihan na natin o nung banal na kasulatan? Ito yung nakalagay doon sa Ezekiel 37. Alam niyo bang ito ay minsan, siguro pangatlo ko na ho itong pagbabasa dito sa temang ito, hinggil dyan sa Ezekiel 37.
na pinagkamalian ng marami na ganitong-ganito yung pagkabuhay na muli. Kasi nga naman, parang sa tunog, parang akala mo nga, physical na pagbangon doon sa libingan. No? Pero tingnan natin. Sabi ko dito, sa unang tingin kasi, marami ang nagtuturo na physical na muling pagkabuhay. Ayan. So, basahin natin yung chapter na ito ng 37 at tingnan natin yung konteksto. So, doon sa Ezekiel 37, 1 hanggang 10, tila nagsasaad ng physical na muling pagkabuhay sa pagsasabing, mabubuhay ba ang butong ito? Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa mga butong ito, narito aking papasukin ang hininga sa inyo at kayo'y mga bubuhay at magsisilabas ng laman sa inyo at matatakpan kayo ng balat, maglalagay ng hininga sa inyo at ang kanyang mga buto ay magkakasama-sama at ang kanyang buto ay mabubuhay. Sila ay tinakpan, sila ng balat sa itaas at ang hininga ay pumasok sa kanila at sila'y nangabuhay at nagsitindig sa kanilang paa. Parang lumalabas na sa unang tingin, itinuturo dito na para bang physical yung muling pagkabuhay. Pero, tingnan natin doon sa 11, ano? Ayan. Sabi ko kasi dito sa 11, ito yung din ha, dito natin medyo didiinan ng bagay. Muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay mga mamamayan ng Israel. So, meron akong ididiin doon. Sabi ko, ngayon na, itong panahon natin ha, may mga nangangaral, mga pastor, ministro, lahat daw ay bubuhayin nakatulad ng Ezekiel 37. Pero base doon sa 11, na binibigyan ko nga ng diin, emphasis, na doon sa 11, para lang pala ito doon sa Israel. Hindi para sa lahat. Tingnan nyo muling sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay mga mamamayan ng Israel. So, doon pa lamang medyo mali na naman. Mali na naman na sabihin mo na yan ay pangkalahatan. Kasi puro mga Israelita lang yan eh. Hindi ba? Hindi para sa lahat. Sana makuha na natin kung hindi nga ako nagkakamali, 3 o 4 na beses, o baka pang-4 na beses na yata ito, pamula ho noon. Pero sabi ko nga, minsan na itatanong pa rin. Siguro talagang hindi pa rin naunawaan, naiintindihan na talagang ang pagkabuhay na maguli ay spiritual, hindi physical. Kasi yun ang lumaganap na aral yung pagkabuhay na maguli ay physical, literal. So, ayan. Ano nakalagay dyan? Doon sabi, ang mga butong ito ay ang buong sangbahayan Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang aming mga buto ay natuyo at ang aming pag-asa ay nawala. Kami nahiwalay sa aming mga bahagi. Ang sumunod na talata ay tila nagtuturo ng pisikal na muling pagkabuhay. Pansinin uli natin ito doon sa 12 hanggang 14. Sabi rito, kaya sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, mga mamamayan ko, sino tinutukoy? Israel. Bubuksan ko ang mga libingan ninyo, bubuhayin ko kayong muli, ibabalik sa lupain ng Israel. So, puro Israel ilan na yung words na Israel? Binabanggit Kapag binuksan ko ang mga libingan ninyo at binuhay ko kayong muli, malalaman ninyo mga mamamayan ko na ako ang Panginoon. Ibibigay ko sa inyo ang aking espiritu, aking espiritu, mabubuhay kayo, patitirahin ko kayo sa sarili nyong lupain, malalaman nga ninyo na ako ang Panginoon na tumutupad ng aking pangako. Ako ang Panginoon na nagsasabi nito. So, yung Panginoon dyan ay walang iba kundi si Abay Hawa. Maliwanag doon hanggang 14. So, binabanggit sa Ezekiel 37, 12 hanggang 13, ang bansang Israel na umahon mula sa kanilang mga libingan. Ito yung pagkabihag. Kasi nabihag sila Yan. At naibalik sa lupain ng Israel.
Ang muling pagkabuhay na ito ay ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag sa Babylonian sa ilalim ni Nina Ezra at Nehemiah noong 536 BC. At sumunod ito. Ito ba ay literal na pisikal na muling pagkabuhay ng pisikal na patay ng mga Hudyo mula sa pisikal na libingan? Hindi. Siyempre, hindi. Ipinapaliwanag ng versikulo 14 ang muling pagkabuhay na ito bilang tumutukoy sa mga patay sa espiritu or spiritually dead. Nang sabihin ni Abayhawa at ilalagay niya ang aking espiritu sa inyo at kayo'y mabubuhay. Kaya pinapapansin natin kasi ang isang tao na walang espiritu ni Abayhawa, spiritually dead. Di ba? Ang kalimitang dito sa buong mundo, sa ilang bilyong namumuhay dito sa mundong ito ay spiritually dead. Wala yung espiritu ni Abayhawa, wala yung banal na espiritu. No? So talaga hindi naiintindihan, hindi naunawaan ng maraming tao yung tungkol sa espiritu. Kasi wala yung espiritu niya. So dito, maliwanag na sinasabi niya na ilalagay niya ang aking espiritu sa inyo at kayo mabubuhay. Dahil literal na binibigyang kahulugan ng maraming mga tao ang kabanatang ito, nagdudulot ito sa kanila na isipin na ang panahon ng ikalawang pagparito ay binabanggit. Ngunit dapat silang paalalahanan na saan man ang kabanata ay hindi malinaw o hindi nagsasaad ng panahon ng isang Misaya ay binabanggit o binanggit. At sa katunayan, maraming talata tulad ng talatang 14 mismo ang nagsasabi na sa panahon ng muling pagkabuhay, ang mga tao ay babalik sa kanyang sariling lupain, sa Israel, na naugnay sa pagtatapos ng pagkabihag sa Babylonia. Dahil hindi nila maintindihan kung paanong simboliko ang mga propesya at maaaring natupad na kahit papaano ay maraming mga tao o yung nagtatawag na mga Kristiyano. Kaya ang mungkahing ito'y hindi maaaring totoo. Sa maliwanag mga kapatid, yung sinasabi doon sa Ezekiel 37, para uli doon sa mga magtatanong at magtatanong pa. Yan ay para lamang sa Israel sa panahon ng pagkabihag nila, na sinasabi nga, ay iahon mula sa kanilang mga libingan at naibalik sa lupain ng Israel. Yung salitang libingan, pagkabihag. At muling pagkabuhay na ito ay ang pagbabalik ng Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia sa ilalim ni Ezra at Nehemiah noong 536 BC. Yun. So, nakakadalwa na tayo. Ikatlo, kapag sinasabi ng Diyos na tutubusin tayo mula sa libingan, hindi ibig sabihin na tayo ay pisikal na bubuhayin muli. Ngunit ito'y nagsasalita tungkol sa isang espiritual na muling pagkabuhay habang nasa pisikal na katawan na ito. Sagot, opo. Oseas 13:14, sabi dito, aking tutubusin sila sa kapangyarihan ng Sheol. Aking tutubusin sila sa kamatayan. O kamatayan, ako ang magiging iyong mga salot o libingan. Ako ang magiging iyong kapahamakan. Ang pagsisisi ay may kukubli sa aking mga mata. Sa kanilang pagkabihag, inilalarawan sila bilang mga patay at inilibing na katulad ng pananaw na kinuha ni Ezekiel sa mga Hudyo sa pagkabihag sa Babylonia sa kanyang pangitain tungkol sa lambak ng mga tuyong buto. Sila ngayon ay nawala sa layunin kung saan sila ginawa, kung saan ang Diyos ay gumawa ng napakaraming himala para sa kanila at para sa kanilang mga ninuno. Ngunit ang mapagbiyayang layunin ng Diyos ay hindi lubusang magwawagi. Ilalabas niya sila sa libingan na iyon at tutubusin sila mula sa kamatayang iyon.
Sapagkat bilang karapat-dapat sa kamatayan at kahiyahiyang libing na iyon, dapat silang tubusin at tubusin mula rito o mahiga pa rin sa ilalim nito. At sino ang makagagawa nito kundi si Abayawa lang mismo. At gagawin niya ito sa pag-asang ito'y ibinulalas ng propeta sa katauhan ng universal na manunubos. O kamatayan, ako ang magiging iyong mga salot, dadalhin ko ang iyong paghahari, ang prinsipyo ng paggawasak nito. Ang prinsipe ng buhay ay mamamalagi ng ilang panahon sa ilalim ng iyong kapangyarihan upang masira niya ang kapangyarihan iyon. Pangunahing ikinakapit ang pagsasauli ng Diyos sa Israel mula sa Assyria ng bahagya at sa mga panahong darating pa, ganap na mula sa lahat ng lupain ng kanilang kasalukuyang matagal na pagkakalat at kamatayan sa politika. So, pagka inihambing na natin yung Hosea 6:2, Isaiah 25:8, Isaiah 26:19, Ezekiel 37:12, ang kapangyarihan at biyaya ni Abayawa ang pinakadakila sa pagbibigay buhay sa tila patay at walang pag-asa sa mata ng laman. Roma 4:17,19. Dahil ang kasaysayan ng Israel nakaraan at tinaharap ay may kinatawan na karakter na may kaugnayan sa kapulungan. Ang talatang ito'y ipinahayag sa wikang tumutukoy sa dakilang tagumpay ng Misaya na siyang huwarang Israel laban sa libingan at kamatayan. Ang mga unang bunga ng kanyang sariling muling pagkabuhay, ang ganap na ani na darating sa pangkalahatang muling pagkabuhay. Kaya ang pagkakatulad ng talatang ito ng wika ni Pablo kung tungkol sa huli, sa unang Korinto 15:55, ang pagkakatulad na iyon ay naging mas malinaw sa pamagitan ng pagsasalin sa Septuagint, kung saan malinaw na sinibi ni Pablo at bilang ang parehong salitang Hebreo ay sinalin sa Oseas 3:10. O kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Paraphrase ng Septuagint. Iyong tagumpay o libingan, nasaan ang iyong pagkawasak? Na isinalin sa Septuagint, ang iyong tibo. Ang tanong ay tungkol sa isang pagtatagumpay o nagtatagumpay laban sa isang kalaban. Dati ay isang malupit, ngunit ngayon ay ninakawan ng lahat ng kapangyarihan upang manakit. So, tatlong tanong na binigyan ng kasagutan base doon sa ating pong nabasa. So, maliwanag na talagang dito ho, yung salitang tinutukoy pagdating doon sa libingan, hindi ho yan literal na libingan. Maliwanag yung Ezekiel 37, lalong-lalo na doon sa Ezekiel 37:11, basahin kong saglit ulit. Sabi niya, muli sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, ang mga butong iyon ay mga mamamayan ng Israel. Sinasabi nila, tuyo na kami mga buto at wala na kaming pag-asa, nilipol na kami. Yun o yung diin doon, mga kapatid. Sana maintindihan, maunawaan na ng ating mga kapatid, at hindi lamang doon sa mga nagtatanong hinggil pa dyan sa pagkabuhay na maguli. Yung mga itinuro ng mga relihiyon na pagkabuhay na maguli, literal, pisikal, isang uri ho yan ng tinatawag na panloloko. Bakit? Kasi para mangyari ho yun, yung sinasabi nila na pagdating ng Kristo nila, kasi yun yung kanilang aral kinakailangan dumating ng Kristo sa ikalawang pagkakataon, pisikal. Pero sa espiritu na siya ngayon, pagkatapos dadating siya, pisikal, literal. Hindi na at nangyari na ho yun, mga kapatid. Nangyari ang kaganapan noong 70 AD. May pinakikita niya yung hula ng Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. So maliwanag ho doon. Kaya lamang, siyempre, kung ikaw ay isang nasa laman, talagang hindi mo maintindihan. Bakit? Patay ka spiritually. So dapat, ibangon ka muna ni Abayawa para maintindihan mo. No? Siyempre, tayo nagpapasalamat sa
kay Abay Hawa sa pagbibigay sa atin ng pangunawa. Na sana naman ang ating panalangin ay hindi lamang iilan sa kapulungan ang nabuksan. Ano? Kasi sabi ko nga kahapon, merong mga ilan pa rin sa kapulungan na nananatili pa rin yung pagiging patay spiritually. Dahil doon sa aking mga nakikita. Sana loobin ni Abay Hawa na sana ilan-ilan na nga lamang ho yung mga kapatid, pero hindi pa lahat. hindi lahat ay nabuhay spiritually. So nananatili pa rin silang mga patay spiritually. Yun ang minsan nakakalungkot, no? Sana loobin ho ni Abay Hawa na ipaunawa. Kasi kung wala ho talaga yung pangunawa, mananatili rin ho. Mananatili ka pa rin patay spiritually. Wala si Abay Hawa di ba? O hindi lamang reliyon hindi lamang reliyon ng sapul dito. Pati ho yung nasa kapulungan. Mga kapatid baka iniisip ng marami, kaya natin ito tinatalakay ay para sa lahat. Tama ho, para sa lahat. Pero hindi lamang para sa lahat. Pati ho doon sa ating nasa kapulungan. Sana tayo ho ang dapat maging huwaran yung nasa kapulungan, sapagkat napakabuti ni Abay Hawa na pinagkalooban tayo ng ganitong aral na nakikinig natin na hindi kailanman natin nakinig sa mga relihiyon. Kaya nandun ho yung pagsusuri natin sa ating mga sarili bilang nasa kapulungan, na tayo ba talaga ay buhay na spiritually? Inalis na ba tayo ni Abay Hawa doon sa libingang spiritual? Hindi ba? O dati tayong patay doon sa Efeson 2 hanggang 1:5, di ba? O sana nabuhay na. Ano ibig sabihin nun? Yung mga patay na hindi naunawaan, na hindi naiintindihan, nung panahon tayo patay, wala tayong ginagawang kabutihan, base kay Abay Hawa. Kasi yung kabutihan ginagawa natin, base lang sa ating sarili. Pero ngayon, na tayo binuhay na maguli, spiritually, nawawala yung laman. Marami tayong ginagawa ngayon na hindi natin ginagawa dati nung tayo ay nasa laman. Ngayon, meron tayong pakialam sa ating kapwa. Pero kung ang isang nasa kapulungan, wala pa rin pakialam dun sa ating kapwa, ibig sabihin, patay ka pa rin. Hindi mo naiisip na dun lamang sa ating pag-ibig sa ating kapwa, may isip mo na, meron na pala akong pag-ibig sa aking kapwa. So, ibig sabihin, buhay ka na. Pag naisip mo na yung iyong kapwa, may malasakit ka na sa iyong kapwa, buhay ka, spiritually. Pero hanggang ngayon, wala kang pag-iisip tungkol sa iyong kapwa, wala. Yun yung maliwanag. Ganyan din yung nangyari sa mga Israelita, na nabihag sila. Yun yung sinasabing nasa libingan sila. Nabihag sila, at nung makalaya sila, doon yung sinasabing spiritually alive, na binuhay. Tuyo, sabi niya di ba? So, yun lang po mga kapatid. Sana ho, maunawaan na ng ilan. Subalit, sabi ko nga, marami sa ating mga kapatid ang nakaunawa na binago na yung buhay, na bago na, meron ng pakialam sa kanyang kapwa. Nandun na, sumibol na yung pag-ibig sa kapwa, so nabuhay na. No? So yun lang mga kapatid, dito sa ating Facebook Live, muli tayo nagpapasalamat sa lahat ng nakapanood at nakinig dito po sa ating ginawang Facebook Live. Araw po ng Linggo, Mayo 4, 2025. Maraming salamat po. Ayan. LC Umali Masong, magpatuloy lang po tayo sa ating pananampalataya mga kapatid. Sarap Carlo Roll, Sister Lori Calderon, Bradnel Umali, ayan. Mentor Pasis, sa pulang relihiyon. Salamat po, Abay Hawa. Brado Day Lanaba, ang pagkabuhay na muli ay spiritual, hindi literal. Brad Noli Tungkua, Sister Elizabeth Benz, Sister
Ayan. Juliet Umali. Brother Delio na ba? Magandang umaga po. Magandang umaga, bro. So, ayun. Sister Chris De Locoskin, si Loren Paulan. Yung iba, nabasa ko na kanina. Anoli Tungkua. Ayan, Brad Sam, Rotoni, Sister Shirley Rebarisa, Chris De Locoskin. Ayun. So, muli po, maraming pong salamat. At lobin po ni Abayahawa na bukas, kung lolobin, doon man ulit tayo doon sa ating YouTube live. Maraming pong salamat sa lahat po ng mga kapatid na nakaisa natin. At doon sa mga kapatid natin na hindi naka-hook ngayong live na ito, lobin po ni Abayahawa. Mamaya po, ilalagay po natin sa YouTube. Ang nangyayari po dito kay Facebook, sa Facebook naman, binubura niya. Kaya nga ito ay ililipat natin doon sa YouTube. Lahat po nung naging live ko, pag hindi ho i-download, binubura niya. O kaya lipat na lang ako ng lipat ngayon doon sa YouTube. Ganon ang ginawa ni Facebook ko. Alam, katulad itong live na ito, isang araw, bibigay niya ako ng doon sa aking Gmail, notice na i-download ko ito at pagka ito hindi ko i-download, buburahin nila, i-delete nila. So, ang ginagawa ko, yan, dinadala ko na lang doon sa YouTube. Kaya lang, doon sa video, hindi doon sa live. Doon yung sundan, doon sa video, hindi doon sa live. So, muli, maraming pong salamat at sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayahawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman. Sa nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong ilalagay dito po sa mundong ito. Ito po yung mundo ng mga patayan. Muli, maraming pong salamat sa lahat ng nakaisa po natin sa umagang ito. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ni Abayahawa.